Wag naman sana yung ugaling parang bata na, o kailangan galit tayo kay ano galit tayo kay ganito. Kasi kaaway ni ano yan eh. O, kailangan tropa tayo, makabarkada kita. Pagka hindi mo galit yan, mag-aaway tayo. Ano eh, hindi na tayo bata pagdating dyan. Professional na tayo. Hindi ko sinasabing walang kasalanan sila. DDS yan, ha? DDS yan. O, wag niyo sabihin hindi. Wag niyo sabihin hindi niyo alam. Di ba? DDS yan. At kung meron man DDS dito na original, walang iba. Isa sa mga original, walang iba kundi si Mocha Uson. Tama ba? Issue na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pagsapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda hey! Napakinggan Joe Malone TV, Issue ng Bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan, Joe Malone TV, Issue ng Bayan. ating pag-usapan. Mega love shoutout sa inyo lahat. Pasok na mga suki! Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat mga kayon. At maraming salamat sa pag-tune in dito sa Joe Malone TV para pag-usapan natin yung mga issue na yan. Diyos ko, Santissima talaga. Diyos ko. Maraming salamat mga kayon. Paki-subscribe, paki-double check kung nakasubscribe na kayo rito sa channel natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Santissima, naka-shadow ban na naman tayo. Game! Okay, mainit to eh. Para sa akin kasi, mainit to. I'm sure nag-circulate na to sa social media, sa lahat ng social media platform. Pero may isa akong nakita dito about kay Mocha Uson na sinabi niya na talagang dito ko napatunayan ang lawak ng utak na itong batang to. Na itong babaeng to. Alam natin na ginikipit ng administrasyon na to ang mga kritiko. Kaya naiintindihan ko si Yorme Isko. Manila needs all the help they can get. Di ba? DDS yan, ha? DDS yan. Huwag niyo sabihin hindi. Huwag niyo sabihin hindi niyo alam. Di ba? DDS yan. At kung meron man DDS dito na original, walang iba. Isa sa mga original, walang iba kundi si Mocha Uson. Tama ba? Mali. Di ba? DDS talaga yan. Alam natin yan. Bakit eto? Di ba? Bakit eto? Mas pinili na umintindi, lawakan yung pangunawa kaysa dun sa mga iba. Kasi ang ito ang hirap eh. Yung trabaho kasi ng iba, gusto nyo, trabahuhin natin eh. 'Di ba? Kaya ako hindi ako masyado nagko-comment kasi hindi ko naman trabaho eh. 'Di ba? Ang trabaho ko rito, pag-usapan natin yung issue. Hindi ko trabaho na sabihin na direkta na mga korap yung mga yan. Lalo-lalo na kung wala naman tayong ebidensya o kung meron man, merong batas na nagugulong dyan at sila mismo yung magpapataw, hindi tayo. Yan ang dahilan kung bakit yung mga doktor hindi pinapakialaman yung trabaho ng tubero. And likewise, yung mga tubero, trabaho nila magtubo, hindi nila pinapakialaman yung trabaho ng mga doktor. Hindi kasi nakakainis lang eh. Dalawa lang sinusuportahan ko, alam nyo rito. Alam nyo rito yan, latag yan dito. Isko Moreno at saka Duterte.
Pare-parehas tayo ng pinaglalaban, kaya kayo nanonood sa akin eh. 'Di ba? Pare-parehas tayo na pinag-uusapan natin yung issue ng bayan, pero pinag-uusapan lang natin, hindi tayo huhusga. Kasi ang hirap nun. Ang hirap nun. Kayo kasi, ganyan-ganyan, ganyo kayo. Hindi pa pwede yun. Alam niyo naman dito sa gobyerno natin may batas eh. Minsan baluktot, minsan diretso, minsan tama, minsan mali, minsan mabilis, madalas mabagal. Pero kasi yun yung kailangan sundin eh. Di ba? Ang hirap kasi sa iba. Pagka hindi nyo nagustuhan yung sagot, madidismaya kayo. Tapos, nung kaharap, hindi nyo sinabi. Nung pagtalikod, saka kayo nagsasalita ng mga opinion nyo. Walang problema, opinion nyo yan eh. Ang problema kasi, hindi nyo naman alam talaga eh. Nasuot nyo ba yung sapatos ni Isko? Nilakbay nyo ba? Yung nilakbay ni Isko, nung simula nung nag-mayor siya. Mayor na lang, 2019. Kung paano niya napatino ang Divisoria. Sabi ko nga sa post ko, sa YouTube, sa Facebook, doon na coin yung kapwa Maynila lang ang tunay na makakaintindi sa Maynila. Doon na coin yun eh. Kasi kung hindi ka taga Maynila, kung hindi ka natira sa Maynila, talagang hindi mo maiintindihan. Gets ko yun. Gets ko yun. Hindi mo mararamdaman. Ako, kilala niyo ako. Lihitin mo akong batang Maynila. Kaya alam ko eh. Kaya alam ko. 'Di ba? I'm sure yung mga OFW na natira ng Maynila, natira na totoo, mag-comment kayo dyan, alam nyo eh. 'Di ba? Hindi natin kasi pwede sabihin na gaya ng sinasabi ni Mocha na alam natin na ginikipit ng administrasyon na to yung mga kritiko. Kaya naiintindihan nyo. Hindi natin kasi pwede sabihin na na pucha, kaya siguro nagsalita si Isko ng ganun kasi ginigipit si Isko. Hindi naman natin alam kasi wala naman tayo sa pwesto ng Isko. Yun hindi ko maintindihan eh. Kung bakit nagkakamap kayo ng conclusion sa mga bagay na hindi nyo naman alam. Napakiramdam nyo lang ganito, na opinion nyo lang ganyan. Diba? Ang mahirap yan. Mahirap yan. Parang ang hirap yan. Dito, pag-uusapan lang natin yung issue, pero hindi ko kayang trabahuhin yung trabaho ng iba. Parang ganito lang yan. Ganito. Ito sample. Yung trabaho ng mga statistician. Alam nila yung stat, alam nila yung records, alam nila yung data. Tayo, alam pa natin yon. Yung trabaho ng accountant, kung paano yung pasok, yung flow ng pera, yung pasok, yung labas, yung debit, credit, kupit. Hindi naman natin trabaho yun eh. Di ba? Bakit natin pakikialaman yung trabaho ng accountant, yung trabaho ng taong yon, ng isang professional na yun, na hindi naman natin alam kung ano talaga yung pasikot-sikot doon. At hindi naman natin nasuot yung sapatos nila, lakbayin yung mga nilakbay nila, ranasin yung mga dinanas nila para makapagbigay tayo ng opinion, nagbigay tayo ng conclusion na, ay, ganito kasi, kaya ganyan, para sa akin, makasarili kayo. Sabihin nyo yan sa Manileño na makasarili si Isko. Puta, lahat na nga binigay ni Isko eh. Ewan ko ba? Ang tao talaga madali makalimot eh. Diba? Panoorin muna natin to. Kaya lang, syempre, yung presidente ng Pilipinas, maraming mga Pilipino outside Manila na nagsasabi na affected sila sa corruption, na Tama naman isinasangkot yung presidente. And we are sure, mag-agree kayo dito na pati mga taga Maynila apektado rin doon. Of course. Ano ang stand nyo doon sa mga corruption issues na ibinabato sa presidente natin? Well, if there is one thing that I've been seeing is that left and right cases are being filed. That's the way to do it. We are a country of laws, men of laws. We cannot put the law in our hands. And if I Yes. can assess what is happening at patungkol sa mga nag-aabuso
at nag-abuso. At walang politiko na matino na katanggap-tanggap yung ginawa ng ilang individual na siya namang napaila na ng mga kaso. And that's the way to do it. Tama. Mali, di ba? Tama, mali. Di ba? Lahat ng kaso, pinail na. Okay? Hindi natin pwedeng ilagay sa kamay natin yung hustisya at tayo magde-decide kasi meron tayong batas. Di ba? Tama, mali. Tama ba yung sinabi ni Isko o mali? Kayo ang tatanungin ko. Tinanong ni Dada kung ano ang opinion ni Yorme Isko Moreno dahil binabato si Bongbong Marcos about sa korupsyon. Anong sinabi ni Yorme Isko Moreno? Hindi naman natin pwede ilagay sa kamay natin kasi meron tayong batas. As far as he knows, na-file na yung mga kaso, yung mga ganyan, inimbestigahan na. And sino tayo? That's the point eh. Sino tayo? Para husgahan pa natin yan, gumugulong na yan eh. Hindi naman natin pwedeng pakialaman yan, pwede natin pag-usapan. Pwede natin pag-usapan gaya ng ginagawa natin ngayon, pero hindi natin pwedeng pakialaman kasi nga, trabaho nila yun eh. Now, that's the first part. We go after them. The second part is that like Vince Dizon, Secretary of DPWH, and other secretaries is now coming up with a new system. A new system wherein wag na maulit to sa anak natin. So, Oli, sa'yo, sa anak mo, may anak ka na, di ba? Wag na maulit sa kanila to. Tama, tama. Now, we have an opportunity to do something today. We, today. Kaya nga Those naman- in government like me and others, we have to really come up with a system that this thing, the flood control scandal, should not happen again. It may happen at some level of corruption. Baka may innovation eh. Oh, uso nga yun, scam sa text eh, di ba? Nag-innovate na scammer ngayon. Ang budol ngayon, ano na eh, nasa text na eh, di ba? Nag-innovate eh. But itong sobra naman kasi talagang hindi katanggap-tanggap. Dapat makagawa ng sistema. Now, again, to add up to those people who committed, di ba nag-hearing ngayon, Sandigan Bayan, Ombudsman, Korte, and so on. That's the way to do it. I think he's doing a good job about this, going after this. Now, ang tingin ko, ang inaasahan ngayon, hulaan ko lang naman to. Baka pa naghahanap ang taong bayan ng iba pang isda na dapat makalawit. Yung mapapanagot. In the way naintindihan ng tao na sa tingin nila sino pa ang naging kasapakat. Yung humawak sa kawali. Yun. Ito, Yorme, ito yung tanong ng taong bayan. Lalo-lalo na yung mga tagasunod ninyo. Kasi ito si Yorme, iniyakan ko to nung nung kumpanya dahil magkasama kami nito. Simula't Olats tayo. matapos. Olats tayo. Pero itong tanong na to, hanggang ngayon, ini-imagine ko pa rin to eh. At ini-imagine to ng mga tagasunod ninyo. Kung ang nanalo ba ay si Yorme, ito bang problema natin ngayon sa ghost projects, flood control scandal, wala to. Tingnan nyo yung sasagot ni Yorme dyan ha. Ang hirap sumagot sa bagay na hindi nangyari. Exactly. Ang hirap eh. Hindi pa Pero nangyayari. Kayo, sa tingin nyo, 'Di ba? Kasi ganito eh. Ganito. Alam ko galit tayo sa korupsyon. Alam ko, alam nyo, 'di ba? Galit tayo kay Bongbong, galit tayo kay Martin, galit tayo kay Vince Dizon, galit tayo kay Saldico, galit tayo sa lahat. Lahat ng iniisip natin na sangkot sa korupsyon. Sangkot sa lahat ng lumalabang kay BP Inday Sara. Galit tayo. Tama, mali. Tama. Di ba? Pero, wag naman sana yung ugaling parang bata na, kailangan galit tayo kay galit tayo kay ganito. Kasi kaaway ni yan eh. Kailangan, tropa tayo, makabarkada kita. Pagka hindi mo galit yan, mag-aaway tayo. Hindi na tayo bata pagdating dyan. Professional na tayo. Hindi ko sinasabing walang kasalanan sila.
Pero ilugar natin yung mga sarili natin doon sa tama. Kasi merong batas eh. Merong batas na sila dapat yung, oo, alam ko, nawawala na rin kayo ng tiwala sa batas ng Pilipinas. O, ako din. Nababagalan kayo, nababagalan din ako. Pero hindi kasi natin trabaho yun eh. Hindi kasi natin trabaho yun eh. Safe man yung sagot ni... Marami nagsasabi kasi balingbing si Yorme Isko Moreno eh. Marami nagsasabi. Pero sasabihin ko sa inyo, si Yorme laking kalye, laking kalsada. Hindi yan kayang tulongkusin. Galing na yan dyan eh. Galing na yan dyan. Mahidahilan yan si Yorme kung bakit. At we all know that kung bakit din nasabi ni Mocha Uson yan. Hindi natin alam kasi nga hindi natin suot yung sapatos ni Yorme. Kaya ang hirap mag-decide. Ang hirap husgahan. Ang hirap magbigay ng opinion kasi opinion matters. For some. Kung may followers ka, like me, like other content creators, your opinion matters to them. Kung influencer ka at may followers ka, kahit gaano kadami ka konti, it matters. Lahat ng sasabihin mo, it really matters. Kahit 2, 5 lang ang followers mo. Kahit sa inyong magkakaibigan eh, kung sino, di ba sa inyong magkakaibigan, may isa sa inyo parang leader. Ilan lang kayo? Ilan lang kayo? 10. Sabihin natin 10. May isa sa inyo parang leader-leaderan pag nagsalita, sinusunod nung iba. Kasi it matters. How much more kaming mga content creator na pag nagsalita kami rito, you know, it matters. You know, somehow, may influence kayo. Di ba? Lagi ko sabi sa inyo, sabi ko sa inyo, panoorin nyo, kilalanin nyo kung sino yung mga pinapanooran nyo. Kung sino man yung mga gusto nyo napupusuan nyo, gusto nyo magsalita, ay gusto ko sa ganito kasi maprinsipyo. Kasi it matters. Kahit anong sabihin yan, it matters to us. Diba? Ang hirap eh. Kahit ako, hindi ko kayang sabihin na, si Yorme Isko kasi, kung sino yung nakaupo, syempre, susuportahan niya. Hindi naman natin alam eh. Pero remember, lagi kong sinasabi sa inyo, humawak muna. Si Yorme Isko Moreno, 1.9 to be exact. Sabihin natin, 1.9 ang population ng Maynila. Maynila alone 2 milyon. Yan yung sinasabi lagi ng Yorme Isko Moreno. 2 milyon ang populasyon, ang hawak niya, ang umaasa sa kanya. Kayo, ano bang hinawakan nyo? Di ba? Ewan ko kung naiintindihan nyo ako, o walang ba puta. Di ba? Alam ko marami kasi nagko-comment sa akin dyan eh. Alam ko marami rin dito, DDS lang, na hindi Isko, nagalit kay Isko kasi si Isko malapit kay Bongbong Marcos. Since nagalit natin si Bongbong Marcos, kailangan galit din natin si Isko. Ibang case kasi yung kay Isko eh. Kung hindi kayo nakatira sa Maynila, hindi nyo talaga maiintindihan si Isko. Pero para doon sa mga iilan na viewers ko, kung iilan naman kayo dyan, say present to the COMSEC, na alam nyo kung anong meron sa Maynila noon. Yan, Divisoria na yan, kung ano ang meron yan noon, i-research nyo na lang. Pinatinuyan ni Yorme Isko Moreno, tapos sasabihin nyo, makasarili. Kasi opinion nyo. Ang hirap kasing, alam mo yon, ang hirap, how do I say this? Ang hirap kasing sabihin, kahit ako, lalaking Maynila, nahihirapan ako sabihin na, ay, ganito kasi si Isko. Kasi hindi ko naman suot yung sapatos niya eh. Hindi porket galit natin si Bongbong, galit natin yung mga Martin Romualdez na yan, galit natin sila Vince Dizon, sila John B. Lahat na nakadikit sa kanya, kailangan galit din natin. Ano ba tayo? Ang babat. Bulbuli na tayo. Ang lalaki na natin para sa ganyan eh. Diba? You cannot judge Isko Moreno not unless, diba, na naisuot nyo yung sapatos niya, nahawakan nyo rin yung 2 milyon,
na tao ng Maynila, nakapag-lead na rin kayo ng isang lungsod na during crisis like pandemic. Di ba? Sasabihin niya, wala naman kaming sinasabi about kay Yorme Isko Moreno. Si Yorme Isko Moreno magaling padating sa Maynila. Sa Maynila lang. 'Di ba? Baka siya sabihin niyo, baka yan ang sabihin ninyo eh. Wala naman ang planong tumakbo si Yorme Isko Moreno eh. Wala na planong tumakbo si Yorme Isko Moreno sa national, sa lokal na lang. 2 milyon kami yung umaasa kay Yorme Isko Moreno about yan sa mga bigas-bigas na yan. Ano sabi ni Yorme? Ipanghihimod niya para sa Maynila. Kasi alam niya yung history ng Maynila, kung ano yung kulang sa Maynila. Kaya nga naging mayor yan eh. Diyan nga lumaki yan sa kalye, sa kalsade. Kayo, dun sa iba, alam nyo ba kung ano ang history ng Maynila? Kasama ba kayo dyan? Parte pa kayo dyan para malaman nyo, maranasan nyo kung ano ang kulang sa Maynila? May nag-comment. Sabi niya, yung Road 10 nga hindi ma-perfecto eh. Sinabi naman ni Yorme Isko Moreno na hindi mape-perfecto ang Maynila eh. Kaya nga humihingi siya ng tulong na pagka may mga nakawan sa Road 10, videohan, para ma-actionan. Di ba? Ang dali lang humanap ng butas sa isang tao. Sa totoo lang, kahit gaano kadami yung ginagawa niyang mabuti para sa constituent niya o para sa nasa paligid niya. Madali lang, isang pagkakamali lang, ang dali na natin magturo eh. Kasi characteristic ng Pilipino yan eh. Yung maghanap ng butas, puta dyan tayo magaling, aminin nyo man o hindi. Kahit gaano ka, sa SOCMED nga eh. Sa SOCMED, halimbawa, yung mga charity vlog, gumagawa na ng mabuti, namimigay na ng pera, nabubutasan pa eh. Imbis na pasalamatan na lang natin na kahit sabihin natin, kumukontent yan. Kaya ganyan, para sila yung kikita. Tapos mamimigay sila, unti lang itutulong nila. Kahit nasabihin pa natin ng ganun na tumutulong sila, at least tumutulong sila, mabubutasan pa rin natin. May masasabi at may masasabi pa rin naman tayo. Kasi karakteristik na ng Pilipino yan. Traits na ng Pilipino yan. Ang hirap tanggalin yan kasi nasa DNA na natin yan. Di ba? Swerte na lang. Maliban na lang talaga doon sa mga malilinis talaga. Puta, wala namang magaling na politiko sa atin eh. Di ba? Sa totoo lang. Lahat may mga mabubutas pa rin naman kayo eh. Di ba? Kasi yun ang Kayo na lang sinasabi. siguro maghusga sa akin. Kayo Actually, na yun lang. ang sinasabi, Yorme. Ano daw eh. Nakita nyo ako nung nag-mayor ako. Tingnan ninyo Siguro, to answer that directly, magbibigay ako ng isang sitwasyon. At kayo na ang humusga ng iba pa. 30 years, hindi madaanan ng rekto. Ang Waluna. Ikaw, tama, holy child ka na sumasakay ka ng Waluna Divisoria, di ba? Hindi na dadaanan. Di ba yung first term ko, pag-assume ko July 1, July 3, bukas na ang rekto at Waluna. Natatandaan nyo yan, 2019. Ako, tanda ko yan. Vlogger na ako yan. 2018 ako nag-start. Vlogger na ako niyan, 2019. Sabi ko sa inyo, kami, isa sa mga pioneer ni Yorme Isko Moreno na, ito ang mga original, turo ko sa inyo, 2019, yung clearing operation na yan, kung paano linisin yung Claro M. Recto na sinasabi ni Yorme Isko Moreno. Ito yung mga original. Ito, sigurado ako, alam nyo to. Engineer Berto. Ngayon, DDS yan. Isa yan sa mga nauna. Kami yan. Engineer Berto, Kayo Chubero, yung senaryo Kayo Chubero na. Ito, kilala nyo to. Sigurado to. Si Pugong Biyahero. Kasama namin yan, clearing operation sa Maynila. Pugong Biyahero, si Miss July, na binantayan yung Maynila Bay. Kopars, DDS vlogger din. Ako, Joe Malone TV, dating Joe Malone Work Travel, kami, yung isa sa mga nauna na mag-vlog dyan sa pag-clearing operation na yan ng Claro M. Recto, yan sinasabi nila. Tapos ngayon, sasabihin nyo, makasarili.
Madali kasi magsabi, si Yorme Isko Moreno, balimbing yan. Doon sa mga lahat na nagko-comment, si Yorme Isko Moreno, alam nyo, madali i-comment eh, balimbing yan. O, Yorme Isko Moreno, balimbing yan. Di ba? Kinoment nyo yan. Kahit balikan nyo dyan. Di ba? Pero, sasabihin ko sa inyo, humawak na ba kayo ng 2 milyon na tao na bunganga, na lunsod ng Maynila para sabihin nyo yan kay Yorme Isko Moreno? Nag-lead na ba kayo sa mga decision making, sa mga critical thinking para doon sa mga decisive moments gaya ng pandemic? Mga vertical housing na pinagawa ni Yorme Isko Moreno, sasabihin nyo makasarili, balimbing. Lilinis yung Claro M. Recto para pagpupunta kayo ng Divisoria, mabilis yung daanan. Alam nyo ba history ng Divisoria? Tuturo ko sa inyo, ha? Sasabihin ko sa inyo, eto ang tunay. 4 sa Divisoria, 4 ang mga building dyan sa Tutuban. Cluster Mall, Main Mall 1, Center Mall, Main Mall 1 and 2, tapos yung Prime Block. Wala na yung cluster. Laging bakante na yan, nasunog kasi yan eh. Dati ang night market, isang side lang, isang guhit lang, isang lane lang sa Divisoria, magi-start ng alas 5. Tandang-tanda ko yan. Hindi ko lang alam kung sinong mayor. Mayor Limba yan o Atienza, sila lang naman yung pangunayan dyan eh. Ha? Sila muna. 1 lane, alas 5. 1 lane lang, mga nagtitinda ng sapatos. Strict yun, strict. 1 lane lang, alas 5, maglalatag yun. Tanda-tanda ako yan, dyan ako eh. Barrio Minu ako eh. Yung kinakatayuan ng Dragon 8 na kulay green na building, bigasan yan dati. Dyan kami nakatira. Alam ng barangay 49 yan. Dyan kami nakatira. Dyan ako lumaki. Batang tondo ako, batang pandago. Ngayon, bakit ko sinasabi? Kasi alam ko yung history eh. Kaya alam ko na kung meron mang ginagawa si Yorme Isko Moreno para sa Maynila yun. Sa totoo lang. Kasi kung papaliwanaan natin na talagang etong mga to talaga mga korap, kung bunga nga lang din yung papaniwalaan natin baka pinapaniwalaan din ng iba yung paglobo ng yaman ni Sara Duterte na hindi naman napatunayan. Same lang eh. Hindi rin napatunayan yun, hindi pa napapatunayan yun, o same lang. Di ba? That's the point eh. May batas tayo na dapat natin sundin. Pwede natin pag-usapan dito, pwede natin latagan, pwede natin silang pagmumurahin. Pero hindi naman natin pwedeng, alam mo yun, nahusgahan eh. Na magbigay tayo ng concrete na, eto kasi, ganyan yan. Yan na yan. Kurap talaga yan. Di ba? Para saan pa yung batas? Kung ang pagbabasihan lang natin, yung mga opinion natin, yung mga bunganga natin. Di pag may sinabi ako rito na yun na yung paniniwalaan nyo. Dito kasi ang linaw, mula sa umpisa hanggang pag nagbablog ako, lagi ko sinasabi, latag natin yung opinion, bigyan natin ng pag-usapan natin, hihima-himayin natin. Yan naman yung lagi ko sinasabi. Di ba? Ngayon, going back, yung 1 lane sa Divisoria na yan, na night market, habang nagpapalit-palit ng mayor, sinasakop niya na yung mga lanes ng Divisoria. Una, 1 lane lang. Tanda ako, 1 lane. Kasi tumatambay ako dyan eh. 1 lane lang. Alas 5, maglalatag na yan. 1 lane lang. Diyan sa tapat ng Cluster Mall. Tapos hanggang sa gilid ng Dagupan. 1 lane lang talaga. 1 lane. Noong nagbabago na yung mayor, nag-2 lane, nag-3 lane, nag-4 lane. Hanggang sa dumating sa point na 1 lane na lang yung nakakadaan na jeep. The rest, vendor na. At hindi na lang night market. Kahit day and night, meron na. Ganun na ang nangyari. Lumala ng lumala. Yan yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno eh. Tapos sasabihin nyo, makasarili. Diba? Yan yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno na kung siya yung nanalo, wag na natin titignan doon eh. Kasi hindi pa naman nangyayari yun eh. At malamang hindi na mangyayari dahil wala na sigurong plano to. Diba? Nasampal kasi kayo ng katotohanan eh. Akala nyo kasi, yung tanong nyo, alam ko na yan eh, yung mga ganyan. Akala nyo kasi, yung tanong nyo, masasagot ni Yorme na medyo papabor sa inyo, medyo hindi. Kaya ngayon, kanya-kanya kayong bigay na opinion. Bakit si Mocha Uson, kasama ni Yorme lagi sa Yorme's Award, DDS yan, huwag nyo sabihin hindi. Bakit yun, mas naintindihan pa niya yung nangyayari. Partida ata, hindi ata laking Maynila si Mocha. Diba? Yung sinasabi
Yorme Isko Moreno, tinuturo niya si Jack Argota na ito, alam niya to, laking Maynila to, sa Holy Child. Sa Holy Child ako eh. Elementary hanggang first year high school, sa Holy Child ako. First year high school ko, nag-drop out ako, lumipat ako sa Raha Suliman, yung pwesto ng 168 at saka ng 999, dating Raha Suliman yan, at saka Jose Abad Santos High School. Diyan ako lumaki. Kaya alam ko eh. Bakit ko lagi sinasabi? Kasi gusto kong sabihin sa inyo na alam ko yung history, party ako nun ng Maynila, ng history ng Maynila, yung pagtiklop niyan, pagbago ng mga mayor. Diyan ako, 1980, nandiyan dyan na ako eh. Holy Child na ako eh. 1991, 1992, graduate ako na elementary. Ano, kailangan ka ba bang pakpakita sa inyo? Diyan nga ako tumatambay sa simbahan ng Tondo eh. Si Yorme, laking kaya, laking kalsada. Yun yung difference eh. Alam niya kung ano yung hilakbo, yung silakbo ng sikmura ng mga Maynila ngayon. Tatanggapin naman ni Mayor yan kahit anong sabihin niyo sa inyo, sabihin niyo sa kanya eh. Balimbing siya, keso opinion nyo na makasarili si Yorme Isko Moreno. Oo, opinion nyo. Sige, opinion nyo, makasarili. 'Di ba? Hindi niya, kayo na nga nagsabi, artista yan eh. O di sanay yan sa mga ganyang klaseng bash. O, sa tingin niyo mapapahinto nyo si Yorme Isko Moreno. Pero, alam nyo, in fairness eh, kasi kay Yorme Isko Moreno, sa totoo lang, kasi na to, aminin nyo man o hindi sa sarili nyo. 'Di ba? Kahit hindi, ito hindi pa to, aminin nyo man o hindi, minsan na din kayong bumilib kay Yorme Isko Moreno, lalong-lalo na sa pagpapatupad niya ng kaayusan sa Maynila. Aminin nyo man o hindi, minsan na rin kayo napabilib. Ngayon, ayaw nyo na kay Yorme Isko Moreno kasi dikit niya si Bongbong Marcos. Ngayon, totoo naman eh. 'Di ba? Ayaw nyo na. 'Di ba? Marami ako nababasa diyan na dati nakikipagsiksikan pa daw siya para makapagpa-picture lang kay Yorme Isko Moreno. Kasi porket galit tayo sa presidente, galit tayo sa mga nai-issue sa flood control. Ngayon, lahat ng mga nasa paligid sa kanila, gusto niya galit na rin natin. Gusto natin galit na rin natin. Kahit na talagang wala naman talagang kinalaman 'yan. Yorme Isko Moreno wala namang kinalaman eh. Ano ba naman ng sabihin natin dikit siya kay Bongbong? Oh, isolated case yun eh. Oh, sa bagay, sige, sabihin nyo na. Oh, balimbing. Oh, bumabalingbing. Maraming sinabi kay BBM noon. Tapos ngayon, kumakambyo na. Puta, hindi pa ba kayo sanay? Huwag nyo sabihin, hindi pa kayo sanay. Huwag nyo sabihin, hindi nyo pa rin alam yan hanggang sa ngayon. Marami. Oo. 'Di ba? May sinabi si Isko Moreno kay Bongbong noon, against kay Bongbong, nung hindi pa siya presidente, tapos ngayon, dikit sila. Puta, ngayon nyo lang nalaman yan. Marami na rin gumawa niyan eh. Diba? Marami na rin gumawa niyan. Marami na rin bumaligtad, marami na rin bumalimbing. Pero wala yan. Lahat yan hindi iindahin ni Yorme Isko Moreno kasi mas iniintindi niya yung Maynila. Ngayon sasabihin niyo, bakit? Hindi Maynila ba? Hindi parte ng Pilipinas? Hindi ka ba... anong gagawin ni Yorme Isko Moreno? Pakailaban din niya yung national? Ang hawak niya, lokal? Di sana nagano siya. Iba ang tinakbo niya pang national na din. Di ba? Bakit pa natin pipilitin kasi trabahuhin mo to? Ikaw, tobero, mag-operahan mo nga to. Tanggalin mo yung appendix na ito. Tapos yung mga doktor naman nakikialam sa trabaho ng tubero. Maraming gustong ayusin si Yorme Isko Moreno sa Maynila. Kinakailangan niya ng tulong dahil 2 milyon yung umaasa kay Yorme Isko Moreno. Malibang isipin, malibang gawin ni Yorme Isko Moreno na gawin niya yung kaya niyang gawin sa Maynila dahil umaasa siya. Umaasa yung Maynila sa kanya na ilalapit niya yan sa presidente. Gaya naman na sinabi ni Yorme Isko Moreno, kung si Presidente Sara naman, yung presidente, ganun pa din naman ang gagawin niya. Hindi ba pasok yung sagot ni Yorme? Kaya talagang galit na galit kayo?
Ewan ko ba? Ang hirap, hindi talaga natin maiintindihan. Lalo-lalo na yung iba. Hindi talaga maiintindihan. Kasi ang tingin nyo, ay hindi, galit tayo sa korap. Lahat na nakadikit sa korap, na alam na nakorap, na hindi pa napapatunayan ng batas, na korap nga yan, kailangan galit din natin. Hindi ko kinakampihan, ha? Dalawa lang ang sinusuportahan ko dito at hindi magbabago yun. Alam nyo kung bakit wala akong upload? Kasi gusto ko nang bumitaw eh. Sa totoo lang. Gusto ko nang bumitaw. Kasi talagang para sa akin, kahit bitawan ko to, 300,000 na subscriber, kaya kong bitawan to, marami akong channel. Alam nyo yan, tingin kayo sa description natin. Kahit bitawan ko to, hindi ako manghihinayang sa 300,000 na subscribers ko. Kasi, hindi ko kayang mag-vlog sa iba eh. Dalawa lang. Ngayon, kung galit kayo kay Isko at gusto nyo mag-unsubscribe sa akin, wala akong magagawa dyan. Di ba? Pero ako, hanggang doon pa din ako sa dalawa. Duterte pa din at si Isko Moreno pa din ang sinusuportahan ko at susuportahan ko. Mawalan man ako ng views, bumawas man yung subscriber ko, magalit man kayo sa akin, dalawa lang ako. At yun ang yun ang dignidad ko, yun ang loyalty ko. Dandol lang ako sa dalawa. Ngayon, kung may lalapit sa akin, magbago mag-election na mag-vlog ako sa kanila, tingin ko hindi na. Mag-food vlog na lang ako. Umaandar naman yung food vlog ko. May views din naman. Na-enjoy ko pa. Lahat ng pwede kong kainin, kaya kong kainin. Ito, stressful to eh. Di ba? Ang dami nating papasukin, huhusgahan natin, kung gusto na, pag-uusapan natin, kakatayin natin dito. Putya, ang hirap nun. Ang hirap pumasok sa bakod ng iba. Lalo na kung hindi natin alam kung ano yung nasa loob ng bakod. At ang mahirap trabahuhin yung trabaho ng iba. Kung halimbawang ako, HR specialist ako, tapos tatrabahuhin ko yung accountant, hindi naman ako licensed na accountant. O kaya yung mga trabaho ng doktor, tatrabahuhin ko. And likewise, vice versa. Puta, mahirap yun. Okay lang magbigay kayo ng opinion, pero yung opinion kasi it matters eh. Sa followers nyo. Sana maging responsable din kayo doon sa mga followers ninyo. Ako lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Tama ba mali? Lagi ko sinasabi sa inyo eh. Panoorin nyo, kilalanin nyo, kung sino yung mga gusto nyong panoorin, kung hindi nyo trip, ligwak nyo. Kung alam nyo nang bobola, ligwak nyo, lipat na lang kayo sa iba. Di ba? Kasi dito, latag lang ng issue. Kasi hindi ko trabaho yun, hindi natin trabaho yun eh. Diba? Latag lang tayo ng issue dito. Issue ng bayan, natin pag-usapan. Kaya nga tayo ganyan eh. Diba? Ano yan? Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Kaya talagang sabi ko, hindi ako magkakamali dyan sa part na yan. Kasi lagi kong binabanggit yan sa inyo. Hanggang dun lang ako sa dalawa. Dun lang. Duterte lang at saka Isko Moreno. Ngayon, kayo na ang bahala. Hindi ko naman kayo maaawat eh. Pero sana intindihin nyo rin ako. Kasi laking Maynila ako eh. Di ba? I can speak in behalf of Manileños kung ano talaga yung history ng Maynila. Marami na akong, magulang ko. Ako, sa Tondo ako. Pero pa yung magulang ko, 1980 ako, nasa Tondo na ako. Ano ako? Metropolitan Hospital ako pinanganak. Alas 10. Kay Doc Chua. Di ba? Alam ko yun. History. Alam ko yan. Yung mga clearing operation. Nag-clearing operation din naman ako. Alam nyo, nasa description ko naman din yan. Di ba? Ang gusto ko lang sugatan sa inyo, mga kayon. Alam ko, galit tayo eh. Hindi ko naman nililihim sa inyo na galit tayo sa korap. Korap. Talagang galit. Kaso, ibang issue kasi to eh. Ibang issue kasi yung kay Isko eh. Tarakan nyo man yan, batuhin nyo man yan, saksakin nyo man yan, barilin nyo man yan, pero kasi yung puso ni Yorme Isko Moreno nasa Maynila eh. Diba? Nasa Manileño. So, kung meron man siyang ipa-priority na dapat i-priority, I would say, Manileño yun eh. Tama, mali. Yung Quezon City ba, poproblemahin ba niya yung Maynila? Yung Maynila ba, poproblemahin niya yung Quezon City? Yung Pasig ba, yung mayor ng Pasig, poproblemahin ba niya yung problema ng Maynila? Siyempre, hindi.
Kahit naman sila ang priority nila yung lungsod nila, yung constituent nila Huwag muna tayong lumayo. 'Di ba? Lumalayo tayo Huwag muna tayong lumayo. Yung sinasabi mo na makasarili si Yorme Isko Moreno kasi ang iniisip lang niya Pilipino. Huwag na tayong lumayo That's the point Huwag tayong lumayo. 'Di ba? Kahit naman pakialaman ni Yorme Isko Moreno yan, yung mga corruption na yan, may magagawa pa yan. Gugulong pa din naman yan 'Di ba? Kahit mag-effort siya diyan, gugulong pa lang yan, matagal pa yan. Natatagalan na nga tayo 'di ba? Matagal pa yan. Syempre habang yan, yung sa Maynila mo nang uunahin niya dahil ito yung bumoto sa kanya. Ito yung nag-e-expect sa kanya, 'di ba? Ganun lang kasimple. Mga kayon, maraming salamat sa pakikinig. Kayo nang bahala. Maubusan man tayo ng views ng subscriber dito, it's up to you. Pero at least you kahit papaano napakinggan nyo ako. Maraming salamat, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan ating pag-usapan.